ng istoryang ito sa kapanahunan natin. Ano ba yung mga dapat natin ding makita sa istoryang ito na until now, nais din ng Diyos na ipagawa sa atin? Remember that the Word of God is the timeless truth of God's Word. Ay mo ba? You know what? Kahit na ilang beses mong basahin ang salita ng Panginoon, laging merong fresh revelation ito. Kahit siguro na 20 times mo lang nababasa ang Word of God, lagi siyang may fresh revelation. Yan ang kagandahan pag tayo ay babad sa kanyang salita at the same time, babad ka sa kanyang presensya. Para kang double-edged sword. Alam mo ba? Tabat na dalawa ang talim. Grabe yun, di ba? Kung nasanggaman yung isa, abay, dahil double blade ka, dalawa yung tama. Isang taga na dalawang tama, di ba? Ang tawag doon, ikaw yun. Kasi bakit? Babad ka sa presensya ng Panginoon at babad ka pa sa kanyang salita. So ating basahin ang aklat ng 2 Kings chapter 5 verse 1. Are you there? Yes. Say amen? Amen. Ayan po. Babasahin ko po sa NIV. Sabi nito ng salita ng Panginoon, Now Naaman was a commander of the army of the king of Aram. King of Syria, sa ating translation po ito. No? And he was a great man in the sight of his master and highly regarded because through him, the Lord, okay, remember that? The Lord had given victory to Aram. Can you imagine, no? Di ba usually si Israel yung binibigyan ng Lord ng tagumpay? But in this context, nakita natin that the Bible tells us that even the Aramites, the Syrian, in nakalaban ng Israel, sinabi ng Bible, binibigyan din ng tagumpay ng Diyos. Ano ba sinasabi nito na ang lahat ng tagumpay natin, anak man ng Diyos, hindi man nakakaya sa Kanya, God is still the one who bestowed victories. Amen ba? Minsan lang, yung iba, inaangkin nila na sila yung nagtagumpay. Pero makita natin dito na, maging sa ibang bansa na hindi na kumikila sa Panginoon, God is the one who given the victory. Then sabi doon, and he was a valiant soldier. So nakita natin si Naaman, kung paano dinescribe ng Bible, no? Sa Kings chapter 5. Na he's a commander, a great man, in the sight of his master, highly regarded, and dahil doon, pinagtatagumpay siya ng Diyos, and he is a warrior. Pero the word but. Okay? Di ba? Remember, when you encounter the word but in the Bible, is the counter argument for the first statement, or stanza. Di ba? But, sabi doon, he had the leprosy. Ayun lang, di ba? Kumbaga, ang yaman mo na, di ba? Dahil mo ng naipon. Ang dahil mo ng mga ari-arian. Ang dahil mo ng mga napundar sa Korea. Ang problema, may sakit ka na walang lunas. Ayun, di ba? Kasi hindi mo rin ma-enjoy kung ano yung meron ka. We know the leprosy. Yeah? Sa Tagalog, ano po yan? Ketong, di ba? Nakita na ba kayo ng taong may ketong? Nauubos yung mga daliri. Sa Palawan, meron diyang lugar noon na ina-isolate ang mga taong may ketong noong mga 1980s kasi nga parang wala raw yung gamot. Pero nga nagagamot na po ang ketong. Pero noong panahon nila Naaman, para sa kanila, walang lunas yan. So, ito yung background ni Naaman. Verse said, Now bands of Aram have gone out and have taken captive a young girl from Israel. And she serves Naaman's wife. She said to her mistress, If only my master would see the prophet who is in Samaria. Meron bang exclamation dyan sa inyo? Meron ba parang tuldok na exclamation point sa dulo ng Samaria? Meron po ba? Pagbibigyan ng emphasis ng batang ito. Kung meron lang, no? Sabi niya ganyan, kung sasabihin ko sa mistress ng Naaman na kung malalaman niya may isang propeta, no? Parang may talagang exclamation isabihin, maggagaling tong master namin na ito. Paano yung sabihin? He would cure him of his leprosy. Sino nagsasalita? A servant girl. During that time, servant has no voice, especially in the community. Okay, tandaan natin yan, ha? Nag-witness dito na merong solusyon
ang sakit ni Naaman, isang babae. Para sinasabi niya na ang Diyos ng Israel ang solusyon mo. At ang nag-witness, isang batang slaves. Imagine that. Tapang, no? Tapang ng bata. Dapat ganun yata ang mga anak ng Diyos, di ba? Matapang din. Amen ba? Kasi bakit? Nasabi niyo yung solusyon eh. Niniwala ba kayo? The agree with me that the solution of the problem ng kasama ninyo ay nasa atin. Share the word of God. Share the gospel. Kung baga parang nila, ito yung gospel. Tuloy po natin. In verse 4 said, Naaman went to his master and told him what the girl from Israel had said. Nakinig si Naaman. Kaya minsan maganda rin pala yung nakikinig din tayo. No? Maganda rin pala minsan na tayo yung marunong din makinig, hindi na tayo pinapakinggan lagi. Ama? Kasi takot tayo lagi yung salita, tayo makinig. Minsan, namimiss mo yung aral ng Diyos o yung salita ng Panginoon sa ating buhay. Kaya yung ayan, is a general, a warrior, makikinig sa isang Islam. Ano alam niyan? But the good thing about Naaman, meron siya tinatawag na listening ears. No? Maganda ito, no? Then sabi niya doon, verse 9 said, by all means, sabi niya ganyan, go to the king of Aram, replied, I will send a letter to the king of Israel. So Naaman left, taking with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 sets of clothing. The letter that he took to the king of Israel, read, with this letter I am sending my servant Naaman to you, so that you may cure him of his leprosy. Okay, so kayo na yung sinend yung letter na galing sa king of Aram, na very powerful during the time, sa king of Israel. Okay? At ang sabi, itong letter na ito, pinapunta ko yung aking alagad dyan na si Naaman para pagalingin mo. Okay, ano nangyari? The next verse, verse 7 said, ito, may tensyon. Okay? As soon as the king of Israel read the letter, he tore his robes and said, you know what napaka-significant sa mga Israel pag sila ay nag-tutor ng robes nila? It is symbolic of hopelessness. It is symbolic of nothing to, wala tayong pwedeng gawin. No? Yan po yung very symbolical, illustration yan. He tore his robe and said, am I God? Sabi niya ganyan. Can I kill and bring back to life? Why does this fellow send someone to me to be cured of his leprosy? See how he tried to pick a quarrel with me. So mali yung pagkakaintindi naman ng hari. Kasi hindi naman talaga para sa kanya yung letter. Na parang itong si King of Aram ay binibigyan siya ng isang sitwasyon na kung sa pag hindi niya nagawa, pagsimulan ito ng kanilang away. Kaya nag-worry siya kasi nga Israel during the time is just a small nation, a small kingdom, and ang nagsabi sa kanya, nagagawin niya ito is isang napakapangyarihang kaharian. So ano mararamdaman mo? Underdog na underdog ka nito. Kaya sabi niya, ito yung nangyari sa kanya, he tore his robe, sabi niya ganyan. Pero the good news is, sabi nito, in verse 10, when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his robes, he sent him this message. Why have you torn your clothes, your robes? Have the man come to me, and he will know that there is a prophet in Israel. So Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha. So, napakalma yung hari. Papuntay mo sa akin, alam mo yung pag man of God ka talaga at alam mo talaga na mabuhay ka sa sentro ng kalooban ng Panginoon, may kumpiyansa ka na magsalita ng ganito, especially nung panahon na yan. Papuntay mo sa akin. Di ba? Grabe, no? Parang si Elisha, parang nandun lang siya sa isang lugar, mas mababa sa hari, pero dahil siya sa kalooban ng Panginoon, napakalakas ng kanya. Oy, hari, huwag kang mag-alala, papuntay mo sa akin. Sagot ko yan. Oh, come on, no? A warrior, di ba? A dignitaries, no? Kagalang-galang, at pupuntahin niya sa kanyang bahay. Ito yung story. Sabi niya ganyan. Verse 9 said, so Naaman went to his horses, okay, horses and chariots.
and stopped at the door of Elisha's house. Then Elisha sent a messenger to say to him, "Go, wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed." Ang nangyari dito, hindi siya hinarap ni Elisha. Diba? Hindi siya, pinapunta niya sa bahay. Pero ba ganon? Pinapunta kayo sa bahay, tapos hindi ka hinarap na nagpapunta sa'yo. Ano mararamdaman mo? Naging nga, di ba, si Kuya Ricky, pasok ka sa bahay. Hindi niya ako pinarap. Ang sabi ko, okay to si Kuya. Di ba? Ito si Elisha eh. Pinapunta niya sa bahay, hindi niya hinarap, sinabihan lang. Remember may chariots, may horses. Baga kung sa panahon natin ngayon, no? Pumunta sa'yo, si ambassador. Di ba? Sa bahay mo. Pumunta si ambassador sa bahay mo, may limousine, may mga pulis. Siyempre, dignitary siya eh. Tapos, ang ginawa mo lang, nag-send ka ng message. Ambassador, punta ka lang sa ganitong bagay, di ba? Mga parang kabaso sa ito. So, anong ginawa ni Naaman? Verse 11 says, Naaman went away angry. Sino ba hindi magagalit? Buti nga hindi niya pinalusog yung bahay ni Elisha. Pero, of course, during that time, Elisha is talagang kinikiala bilang isang propeta. Hindi ko pwede talagang galawin siya. No? So yun naman yung kapangyarihan na meron, yung authority na meron ang man of God during that time. Then sabi doon, and he said, I thought that he would surely come out to me and stand and call the name of the Lord his God. So meron siyang expectation. Pag pumunta si Naaman doon, may parang something na gagawin ko si Elisha. Pero wala eh. Yung messenger lang yung kanyang, yung alipin lang yung pinakausap. At sinabihan na, punta ka sa Jordan River, then mublob ka ng 7 beses. At gagaling ka sa iyong sugat, sa iyong karamdaman. At mukhang hindi yata ganito yung expectation ni Naaman. Verse 13 said, okay? Naaman's servant went to him. Again, kanina, slave girl. Yung nagbalita with regards kay Naaman, tama? Ngayon naman, servant na naman. Mukhang ito si Naaman, meron siya talaga siyang kumbaga marunong talaga siyang makinig sa mga hinaing ng kanyang mga nasasakupan. Tayo po ba ay marunong din makinig sa mga kasama natin sa church? Napapahinig natin yung minsan yung kanilang hinaing, na pangiti-ngiti na yan, pero may hinaing yan, di ba? Di ba, Mr. Rosel? Parang gano'n lang, di ba? Pangiti-ngiti lang, di ba? Video-video lang, pero napakinggan mo na ba yung kanyang hinaing? Tapos si Naaman, meron siyang gano'n eh. Sabi niya, Naaman's servants went to him and said, My father. So, can you imagine, no? Hindi sinabing master, no? Sinabi niya, my father. Talagang tatay, ang tingin nila kay Naaman. May father figure siya na display sa kanya sa kupan, which is napakaganda. Then sabi niya, if the prophet had told you to do something great thing. Tatay, paano pag sinabi ng isang propeta na gumawa ka ng isang kamanghamanghang bagay? Sabi niya ganyan, would you do not have to done it? Hindi mo kaya gagawin? Halimbawa, sinasabi ng propeta, lusugin mo ang 1,000,000 batalyon at kaya mong silang talunin. Great thing yun. Para pinareflect ng ng servant ito kung ano yung dapat gawin ni Naaman. Sabi ito, how much more? Matatalino itong mga servant ni Naaman. Kasi nga, siguro the way na itrato niya siguro sila. Kaya nailalabas nila yung galing nila siguro. Kasi kung isa kang servant, isa ka lang servant doon at medyo may ginagawa yung master mo at nakikipag tatawag doon bigla kang sumisingit sa usapan nila. Pwede kang utusan, pugutang mga ulo nito kasi bastos. Wala man lang sinasabi na, pero itong servant na ito, parang meron siyang direct access sa kanyang master, which tawag niya is father. Sabi niya ganyan, when he tells you, wash and be cleansed. And the verse 1 said, so he went down and dipped himself in the Jordan 7 times. And as the man of God told him, and his flesh was restored and became clean like that of a young bull. Grabe, hindi na kailangan maglutan ng Naaman, no? Hindi na kailangan mag-ampule.
Talagang, no? Pagsunod lang ang ginawa. Kaya kung gusto niyo pong maging bata sa buhay, sumunod tayo sa Diyos. Amen ba? You agree with me? Na pagsunod sa Panginoon ay nakakabata. Kaya nangyari kay Naaman eh. Kaya pag medyo nagkakailan yung katangi mo, di ka na yan sumusunod kay Lord. Hindi naman ganun, di ba? Huwag naman ganun. Kasi aging naman talaga, hindi pwede. Ano yan, kumbaga, unstoppable. Pero pag nakita mo, kahit na may edad na pero nakita mo, mukha siyang bata. Aba, sumusunod yan kay Lord kasi ba, ang presensya ng Diyos ay nasa Kanya. Eh po ba? Ganun tayo eh. Kaya, beauty regimen, 0.1, pagsunod kay Lord. Di ba? Amen. Then, tuloy natin, yung binabasa natin. Saan na tayo? In verse 15. Then Naaman and all his attendants went back to the man of God. He stood before him and said, Now I know that there is no God in all the world except in Israel. What a wonderful testimony of God to the life of this warrior. Bigla siyang kumilala. Naiisa lang talaga ang Diyos ito. Sa lahat ng napuntahan niyang mga bansa na kanyang kinugkog, napatunayan niya, iisa lang talaga ang Diyos. Kundi ang Diyos ng Israel. In fact, the God of Israel is the God of all nations. Then sabi niya doon, Please accept now the gift from your servant. Verse 60 said, the prophet answered, As surely as the Lord lives, whom I serve, I will not accept a thing. And even though Naaman urged him, he refused. Sabihin, hindi natin kailangang bayaran talaga ang himala ng Diyos sa ating buhay. Natin kailangan pumunta sa ibang lugar. Meron dyan, nagbabayad sila. Basta lang, hulaan mo, pagalingin mo, ano mga ganyan. Di ba nagbabayad sila, no? Because the miracle of God is free. Sabihin nyo nga, free. Especially to those who are obedient to Him. Hindi natin kailangan magbayad. Kaya kung masunurin tayo sa Panginoon, alam mo yung kanyang salita, sinusunod mo, the miracle of God is free in your life. Ano yung mga bagay na hindi pwedeng ayusin ng Diyos sa buhay natin kung masunurin ka sa Kanya? Sige nga. Ano? Wala, di ba? Kaya ayusin ng Diyos. So anong kailangan lang? Yung pagsunod natin. Amen? The more sumusunod tayo, the more naghihimala ang Diyos sa ating buhay. Sabi doon, verse 7 said, If you will not, Naaman said, Please let me, your servant. No, bigla siyang nagpakumaba na, no? Kanina, galit, di ba? Bigla naintindihan na, ako'y lingkod din pala ng Diyos. Let your servant be given as much earth as a pair of mules can carry. For your servant will never again make burnt offering sacrifice to any other gods but the Lord. You know what? Kung panahon nila, pag nasalita sila, talagang ginagawa nila ito. Sabihin, sa gitna ng Syrian people, nakita mo si Naaman nag-o-offer. Nag-o-offer ng para ng Diyos. Di ba? Wow! Hindi siya nahihiya. Sa gitna ng napakaraming Syrian people, hindi kumiya sa Diyos, sila si Naaman. Para ano ginagawa mo Naaman? I'm offering to my God. At inangkin niya na Diyos. Dahil ito ang totoong Diyos, ang Diyos ng Israel. Then sabi dito, But may the Lord forgive your servant for this one thing. There is struggle. Talaga. Ito yung gusto kong pagbulay-bulayan ninyo, mamaya pag-uwi ninyo. Sabi ni Naaman, But, verse 18 said, But may the Lord forgive your servant for this one thing. Ano yung one thing na yun? When my master entered the temple of Rimmon to bow down and is leaning on my arms. Kasi nga, isa sa mga core group ng hari. Sabi doon, leaning on my arms, and I bow there also. When I bow in the temple of Rimmon, may the Lord forgive your servant for this. Sabi si Naaman, after niyang gumaling, nakilala niya sa Israel, ang problema, babalik siya
sa isang nasyon na hindi kumikilala sa Diyos at yung hari mismo na pinaglilingkuran niya, isinasama na sa loob ng templo at pareho silang sumasamba doon. Kasi sabi na, paano to? Di ba, sometimes bago tayong Christian, di ba? Parang nakialam mo ng Panginoon, problema, paano mapapakilala sa pamilya mo? Mga pamilya mo, mga sarado. Sarado sa mga lahat ng bagay, di ba? Have you ever experienced that? Na even yung pamilya mo parang, paano mo gagawin to? Pamilya ko ito pwede. Hindi, iba na ako. Sila, yan, hindi pwede. Sinaaman, nag-struggle siya. Paano yung life siya? Babalik ulit ako doon. Alam ko na bawal sa Diyos ng Israel, ang sumama sa Diyos-Diyosan. Pero Papa, I have that obligation. Ano sinabi lang niya ni Elisha? Ano? Go and peace. In Hebrew said, Shalom. Payapain ka na. Sabihin, nauunawaan ng Diyos minsan. Na hindi naman ka nagko-compromise sa ginagawa natin. Pero in the heart of Nehemiah, hindi na ang Diyos na ngayon ang Diyos niya, ang Israel. But, logistically speaking, in a practical terms, may kailangan siyang gawin. Na hindi naman agad-agad kasi aalis doon, di ba? So, bumalik siya. Nadala niya sa puso niya ang Diyos ng Israel. Napakagandang kwento, mga kapatid. Ano ba yung dapat natin maintindihan at maunawaan sa kwento ng isang warrior na ito? Ito pa yung gusto kong pag-usapan natin sa mga oras na ito. Ayan. Belief over understanding, choosing faith when the reason falls short. Naaman story. Na sometimes, may naiintindihan tayo practically, pero minsan mas dapat mananaig yung ating paniniwala sa Panginoon. Because sometimes our belief should more prioritize than the situation. Kasi minsan, ito yung problema ng maraming Kristiyano. Meron siyang practical sitwasyon, pero meron siyang pananampalataya. Ano ba yung mas dapat iunahin? Yung sinasabi ng ating faith o yung sinasabi ng ating sitwasyon? Kaya ang sabi ng Bible, di ba? Ang sabi ng Bible, there seems way that right in the eyes of man, but in the end is destruction. So, belief over understanding, choosing faith when the reason fall short. So, sabi ko rin ni Martin Luther, sabi niya ganyan, faith is taking the first step even when you don't see the whole steps. That's faith. Hindi mo alam ano yung mangyayari sa sunod, pero ang faith kasi is paglakad ka, hindi mo alam yung kasunod. Faith yun. Ibig sabihin, Lord, bahala ka na sa akin. I will step forward, hindi ko naiintindihan, blanco ako, but I will move on. Yan ang faith. Just like Abraham. Go to the place that I will show you. And Abraham obeyed. That's faith. Sabi ulit ni Abraham, offer your son Isaac. Sumunod mo si Abraham. That is faith. Sometimes, Lord, meron siya pinapagawa sa atin na talagang hindi mo alam. Kasi kung alam mo, ba't hindi mo magawa? Ayun ba, di ba? Parang naman napaka-illogical ni Lord na papasumali ka na alam mo na, of course, i-lead ka ni Lord sa mga bagay minsan na hindi mo pa nagagawa para doon niya ipakita ang kanyang kapangyarihan. Kasi kung nasa comfort zone ka at doon ka lang at sabi mo may faith ka, I think so. What is the opposite of faith? Again? What is the opposite of faith? The things that you can see. Sabi, pag meron kang plano nga nakikita mo, ikaw lang yan. Pero wala kang nakikita at si Lord na yung sinusundan mo, faith na yan. Kaya sabi ni Martin Luther, faith is taking the first step even when you don't see the staircase. So ngayon po ay let's discover yung mga bagay na meron dito sa ating pinag-uusapan with regards to faith.
So let's discover the three divine principles demonstrated in Naaman's life that can help us recognize and accept that God's ways are different from our own. Amen ba? Karamihan ng kalooban ng Diyos sa atin, salungat sa ating kaisipan. Amen po ba? Kaya sa mga oras na ito, sana matutunan natin, ma-recognize natin at ma-accept natin, Lord, alam ko na. Malabo ako Way mo ito. Inabot ko din. Lord, alam ko na. Hindi ko maintindihan, pero kailangan sumunod. Alam ko na. Ito ang kalooban. Ma-recognize natin. Para, bakit? Hindi tayo nag-i-struggle. Lord, bakit ba naman ako? Pinadala mo lang ganito. Iwi ka ni Lord yan Problema kasi hindi mo na-recognize. Ang tingin mo ngayon, problema. Ibig na ang tingin mo, kalooban ng Diyos, nagiging problema tuloy sa'yo. Kasi nga, hindi mo recognize ang nais ng Panginoon. Diba? Para siya Naaman, di ba? Akala niya merong something na magandang grandiosong pagpapagaling sa kanya. Hindi sinabihin nga lang yung messenger Di ba? Sabihin mo kay Naaman, no? Yan, may ketong na yan. Punta sa ilog Jordan. Kaya galit na galit si Naaman. Bira, isa akong warning, ganyan lang ako tinrato. Pero yun sometimes the simplest word is the word or the will of God. Alam niyo po ang kalooban ng Panginoon, napakasimple lang talaga. Alam niyo ba kung ba naging komplikado? Tayo. Amen ba? Tayo ang nagiging komplikado sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, obey. Tayo ang daming natin iniisip. Hindi kasi, hindi pa ako handa kasi baka mamaya, ang dami pa natin, alam mo yun, di ba? Kaya nagiging komplikado yung salita ng Panginoon dahil din sa atin. Pero kung ngayon, ma-recognize natin, ito palang kalooban ng Panginoon. Maraming mawawalan stress sa ating buhay. Amen ba? Kasi bakit? Ma-recognize ko ako. Hindi ko maintindihan. This is the way of God in my life. Amen po ba? Minsan nawawalan ka ng pera. Minsan talaga tayong problema. Oh Lord, come on. I know. This is the way of God in my life. Pray to the Lord. Ask the Lord for His leading. Lord, bakit ba? May mga problema ako. Bakit ba, Lord? Ito yung problema ko. Seek wisdom. Recognize that your ways are different to God's ways. So number one is, God's ways are not our ways. Ang kaparaanan ng Panginoon ay hindi ang kaparaanan. Ilang verse na pinakita niya sa Biblia. Di ba? Sa bansang Israel, mula doon sa paglabas niya sa Ehipto, pinakita ng Panginoon ang kaparaanan ni Moises ay hindi kaparaanan ng Diyos. God is using Moises. Especially nung nasa gilid na sila ng Red Sea at hinahabol sila ng army ng mga Egyptian. At wala silang laban kasi wala naman sila sandata kasi mga slaves nga sila. Nagkakwaran naman sila, di ba? Parang grabe yung kanilang frustration naman. And Moses asked the Lord, Lord, ano bang gagawin ko sa mga tao to? Simple lang naman yung sinabi ng Panginoon, di ba? Moses, may baston ka? Ituro mo sa tubig. Simple. Di ba? Hindi pinalamoy si Moses na pabalik-balik hanggang sa mahati yung ilog, di ba? Moses, it's time for you, di ba? To be a swimmer, di ba? At pinalamoy na pabalik-balik hanggang sa nahati yung, hindi ka di ba? Hindi pinalamoy si Moses. Moses, meron kang baston, turo. In the miracle of God, happen. The same with the Jordan River. Habang handal nila yung sa book of Joshua, di ba, yung Ark of Covenant, ang sabi ng Panginoon, paunahin ang mga Levita na may dala ng Ark. Kasi nga, Ark of God is the symbol of His presence. Can you imagine, in the battle formation, paunahin mo yung mga walang sandata. Unconventional way of fight yan. Kaya nga nung pagtungtong ng mga Levites doon sa tip of the Jordan River, nahati na naman. Imagine. Kung natututunan natin kaya na ma-acknowledge ang way ng Panginoon na kaiba doon sa kaparaan natin, ilang Jordan River na kaya ang hinatin ng Lord sa ating buhay? Amen ba?
Kasi ang tinong siguro, paano ko ito tawin ito? Jordan River? Lalamuhin ko ba? No? Kailangan ko paano maging isang magaling na diver? Di ba? Naging skill ka pa, no? Naging magaling ka pa na swimmer, hindi mo natawid. Kaya kailangan mo lang naman pagsunod sa kalooban ng Panginoon. To acknowledge that God's way is not different than our own way. Ano sabi doon? Nababasa mo ba? Masyadong maliit. Sabi doon, so Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Elisha sent a messenger to say to him, go wash yourself 7 times in the Jordan River, and your flesh will be restored, and you will be cleansed. Verse 11 said, but Naaman went away angry, galit na galit, no? And said, I thought, ito yung ways kasi ni ito kasi yung ways ni Naaman. I thought, my ways, that he would surely come out to me. Lalabas siya ang propeta na yan and stand and call the name of the Lord. Ito siguro yung nakikita nila, nakita ni Naaman doon sa mga ritual na ginagawa ng mga katinyang bansa. Na pag may nagpapagaling, lumalabas yung mga propeta, lumalabas anong servant ng mga baalam na yan, then lumalabas yung sa mga bansa, and be-pray. Ganon yung kanyang ways, ganon yung kanyang worldview kung paano mag-miracle ang Panginoon, pero mali ang kanyang iniisip. Sabi niya ganyan, no? But Naaman went away angry and said, I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord, his God, wave his hand over me, you know? The spot and cure me of my leprosy. Ganun naiisip niya na. In verse 2 said, are not, sabi niya, ito pa matindi, no? Dalawang bagay, yung kanyang mindset. Are not Abama and Pharpar, the rivers of Damascus, better than any of the waters of Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed? So he returned and went off in rage. So, during that time, Jordan River ay maputi. And Naaman, meron siyang alam na lugar na kung saan masarap maligo. Ba't hindi na lang doon o pinalusong? Sa puti ka pa na Jordan River. Why? That's how the mindset of Naaman. Kaya during this time, no, patuloy mo natin, medyo manatili ko sa verse 10 hanggang 12. Kung diyan buminto yung kwento, hindi gumaling si Naaman. Amen ba? Hindi gumaling. And let's see. God's way. Sabi nun, God's way often defy our expectation. Akala ko pag nag-Korea na ako, talagang magiging maganda na ang buhay ko. So, pumunta ka ng Korea, hindi rin pala naging maganda. Parang dumami problema at obligasyon. Diba? Kaya si David, ilan taon ka na sa Korea? 3 weeks pa lang, di ba? Ayan, sige. Marami ka pa ng taon, di ba? Maiintindihan mo rin siya namin ko. Di ba? Okay, kausapin mo yung ating mga kapatid rito na meron 10 years na, 15 years, meron doon mga 20 years na, pasahin mo sila. Kung ano ang naging buhay nila sa Korea. Ayan, di ba? Di ba? Akala natin yan, ganun, di ba? So, God's way often defy our expectation. We might think healing, success, or answer to prayers will come in a certain way. But God's solution can be simple and unexpected. His methods often challenge our pride and preconceived ideas. Totoo ba na pag every Saturday, papunta sa prayer, talaga pagpapalit ng Panginoon? Minsan yung ganun ba, di ba? Remember, we have a prayer meeting every Saturday. And I advise you to come every Saturday. I know you are busy, you are pagod ka sa trabaho, but if you have faith in the Lord, that when you come in this prayer meeting, the Lord will empower you. I believe mangyayari. Doon nakakapos-posan ko every prayer meeting dito. Walang lang po ang nangyayari. Grabe. Sabi mo, ano kaya? Balitan natin. Every Sunday, prayer meeting, every Saturday, di yung ating worship service. Ano ito lang, mga kapatid? Yung mga napupunta dito. Di ba? Alam nila yan. Iba. Sabi ko, Lord, no? Sabi ko, magandang idea yun. Di ba? Kaya pagpunta yung mga sila pastor, ko sa nag-pray tayo. Kasi bakit? Lumipat na po kami sa Saturday. Sabadista na po kami. Pero hindi po, hindi po yan ang nais ng Panginoon sa atin. So stick to our plan.
So why is it important for us to understand that God's way are not same in our lives? Anong kahalagahan na maintindihan ko na? Maunawaan natin ay sa buhay natin. Anong kahalagahan? Meron bang importansya? Na pag naintindihan mo na, oh Lord, pasensya na talaga. Ako na naman ang nanguna. No? Matindi dyan sa atin minsan, no? Pag may natin ginawa at nasa sestal, bilang mo sabihin, thank you Lord. Pero alam mo, ikaw talaga yung miskate. Di ba? Parang sabi ko, aba, binawi pa talaga ako. Diba talaga yung as you obey the Lord and success is going in your life. Iba yun eh. Kasi yung pinilit mo, totoo, sabi nga sa, di ba sa kanina? Di ba minsan si Lord naman ay nagbibigay ng victory sa iba? Kumbaga, ako minsan, iniisip ko, Lord, posible palang yumaman na hindi ka kilala ng tao. Marami, di ba? Marami mga successful people in this world na hindi kilala ang Diyos. At marami naman dyan na ginagamit ang name of God sa kanilang success para mas maka-encourage pa na mas marami. Yung mali yun. That's their way. Kailangan yung way talaga ng Panginoon. Kaya dapat, maintindihan natin. So ano yung importansya pag naintindihan natin? Yung mga bagay na yan. Ayan. God's wisdom is greater than ours. Tandaan natin. Ang karunungan ng Panginoon as may higit sa ating karunungan. Kahit na ikaw yung may pinakamarami ng PhD na kinuha sa buong mundo nito. May isang lalaki, lahat na lang ng D kinuha niya sa Harvard, sa Cambridge. Ang talino. Pero pag graduate niya, isang linggo natulog siya. Nag-isip, sabi niya, sino ako? Nag-ambing siya pa. Nawala yung pinag-aralan. So sometimes, it's good sometimes to be, meron tayong mga nire-research, maganda yun, to give us an idea, but remember, when it comes into life, in our life, we need to acknowledge the wisdom of God. At ano ba yung wisdom ng Panginoon? Walang iba kundi ang kanyang salita. Amen ba? Nandito na yung karunungan ng Panginoon, babasahin na lang natin. Diba? Hindi mo na kailangan i-translate from Hebrew to English to Tagalog. I-translate na. Para basahin mo na lang. Kaya pag hindi mo pa binabasa yan, ay hindi na problema ng Diyos yan. Amen ba? Problema mo na yan. So 1 Corinthians chapter 1 verse 3 said, ang sabi doon, for the foolishness of God is wiser than man's wisdom. And the weakness of God is stronger than man's wisdom. Ano bang sinasabi ng text niya? Kumbaga parang walang effort sa Diyos na ginagawa niya ay karunungan ng tao. Walang effort ng Panginoon, karunungan ng tao. Sabi, pinapalitan how God's wisdom is higher than the wisdom of men. Kasi nga, pag yung tao namatay na, wala na siyang wisdom. Wala na. Samantalang Panginoon, ang Diyos, hindi namamatay. So, ibig sabihin, His wisdom is eternal. Diba, sinabi naman ng Bible, di ba? Heavens and earth will pass away, but my word will not. So, ito yung expectation ni Naaman. In 2 Kings chapter 5, verse 10 and 13, Naaman, a powerful warrior, had his own expectation on how his healing should be take place. Something grand and dramatic. However, God's method was simple and humble. Dipping in the Jordan River, this demonstrates that God's wisdom surpasses human understanding. So yung ini-expect ni Naaman. Grabe, pupunta ako, warrior ako, magaling ako. Maybe this man of God talagang may matinding ritual na gagawin sa akin. Either napahigain ako, bubusan ako ng maraming langis, or something na tatawag sa kanyang Diyos. Yan ang kanya iniisip eh. Medyo parang bonggang klaseng pagpapahiling. Di ba? Ano sabi ng Bible? Ang sabi ni Elisha, punta ka lang sa Jordan River, maglublog ko lang doon 7 beses. Gagaling ka. At doon nag-away yung kanyang kaisipan at doon sa kalooban ng Panginoon. Doon nagkaroon ngayon ng
ng conflict. Kaya nyo ba, isa tayo ganyan? Sinasabi ng Panginoon, mag-pray tayo. Pero pagod ako eh. Kaya nakapagod isa ng conflict. Simple lang, no? Prayer is the simple way. So ano yung pinapakita nito? Simple obedience. Napakasimple na sinasabi ng Panginoon. Hindi kailangan pagkambing sinaaman, sabi ng Lord. Hindi mo kailangan pag-apatid si sinaaman para gumaling. No, simple na sabi ng Lord. Punta sa Jordan River, lumublog ng 7 beses, tapos problema sinaaman, hindi ganyan yung kanya next time. So yung word na Abana kanina at Parpar are rivers in Damascus, which was Naaman's home city. Kaya may comparison di ba? Minsan ganyan tayo sa Lord parang may comparison minsan hindi, parang ano to Lord parang mas maganda dito. Ito yung wag ni Lord, parang okay na siya di ba? Kaya ito nagkakaroon minsan ng conflict sa atin. Kasi bakit? Feel mo kasi sumunod doon sa nahagawian mo na. We as a Christian, most of the time, we are too much comfortable to obey God in our own comfort zone. At pag may nangyari problema, sabi mo, Lord, anong problema ko? Ang problema mo nga, nasa comfort zone ka. Ang solusyon nandoon sa outside of your zone. Nandoon yung problema, nandoon yung solusyon, nandoon yung pagpapalakas mo. Nandoon yung magiging magaling ka na anak ng Diyos. But the problem is, we are too much comfort in our comfort zone. Just like Naaman, you know? The city well known for being a clear and clean and more impressive than Jordan River. Naaman's response reflects his pride and disappointment that a simple, seemingly inferior act like washing in the Jordan would be the means of his healing, especially when he compared it to the rivers of his own land. Kumbaga, ayun na pala yung blessing ng Panginoon, problema. Dahil may comparison ka, mas malaki ang sweldo dito. Ay, gano'n ka? Magaan ba? Yan, di ba? Samantalang dito naman, konti lang, pero meron kang time sa church, may time kang pagbasa ng Bible, di ba? Eh sa kabila naman, ang ganda ng sweldo, pero doon, hindi ka pa kumakain, nag-duty ka ulit, di ba? Di ba? Minsan kayo mga taga-ano minsan yun kasi bakit? Yung comportion mo, malaki sweldo Sabi doon dito, malaki sweldo mo, pero magpapalain kita ng aking presensya. Matututo ka ng karakter ko. But in the long term, yan lang bibigay sa'yo ng pagpapala. Yung mas pinipili mo sa inyong dalawa. Kaya nag-aaway tuloy Kaya nagiging komplikado minsan yung word of God sa atin because of the comparison that we have in our mind. No? So ngayon, naiintindihan mo na natin kung gaano ka komplikado sa atin. Ewan ko ba? Di ba? At naiintindihan mo ngayon kung gaano rin pagmahal ang Panginoon. Amen? Na tayong very complicated person, minamahal ng Diyos. Kung na isubo niya na yung kanyang salita sa atin, kayo ba tayo? Napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Ang kanyang grace, ang kanyang, alam mo yun, walang hanggan. Kaya ngayon, nakakalasan nila, hindi pala komplikado ang salita ng Panginoon. Ako pala, pastor, ang komplikado. Ayan. Tignan natin. Ito. Alam niyo po yung Bungang River sa Antique? Ha? One of the cleanest river in the whole world. Nasa Pilipinas. Pwede mong inumin yung tubig yan. At meron pong batas dyan na pinasa ng Kongreso to protect that river. Kumbaga parang yan, yung mindset ni Naaman, dyan dapat ako maliligo. Sabi ni Lord, dek sa ilong Pasig. Sinong maliligo sa ilong Pasig? Di ba? Di ba kayo bagay na? Baka hindi lang Lord, lepros yan. Mabuha ko dyan. Di ba? Leptospirosis pa. Sabi nga ng isang scholars, if the whole leprosy community knew that the Jordan River is the cure of their disease, lahat sana pumunta na doon. Pero ito lang, hindi talaga yung Jordan River ang nag-cure kay Naaman. Hindi yun. Hindi yung pagluklok niya. Hindi. Ano? Yung pagsunod. Diba? Eh, minsan huwag tayong
gaya-gaya. Aba, di ba? Maganda ba sa'yo, sister? O, maganda sa akin. Eh, ginaya mo. Saan ka tuloy yung epekto? Ay, kung saan tayo basta gaya ng gaya? Ang mga Pilipino, may gumaya talaga mga Pilipino eh. Di ba? Maganda raw ang sweldo, kung na rin siya, ginaya niya. Maganda raw yung trabaho. Ay, gaya mga kapatid. Stop that. Tandaan natin, isa lang dapat yung ating ginagaya. Amen? Sino? Si Jesus. Pag makalooban ni Jesus Christ, go ahead. Kaya minsan ang daming napapahamak sa ating imbes na umaayos yung ating buhay, gumaganda na. Dahil gumaya-gaya ka, so yung buhay nila naging kagaya mo rin. Bigla mo sabihin, Lord, bakit ba ako yung pinakamasamang tao nangyari sa mundo ito? Nagkaroon ka ng hindi problema. Hindi, kasi gumaya ka. Sabi ni Lord, follow me. Ano sabi ni Paul? Follow me. As I follow Christ. So nakita yung pastor niya na hindi gumagaya kay Lord. Gumaya ko kay Lord. Amen? E minsan, ang mga lingkod ng Panginoon din, hindi naman perfecto eh. Dapat talaga kami nag-display, pero tanda nyo, pares na naman tayo ng, may bitukan rin naman ako, may bitukan rin tayo, di ba? Wala naman ng pakpak, di ba? Simula ng pastor ako, wala naman, hindi naman nilagyan doon ng pakpak na parang, yan ang pastor, may pakpak, di ba? Wala naman eh. Very same. Kasi simula ngayon, sabi mo siya katabi, sabi niyo sa sa'yo katabi, kaya simula ngayon, huwag ka ng gaya-gaya. Ating gaya ng Panginoon. So bakit mahalaga? Why it's important to understand that God's way are not same our ways? Kasi nga, yan. Teaches us to surrender our pride. Kung naiintindihan mo ng kalooban ng Panginoon, pamamaraan niya ay hindi katulong pamamaraan mo. Natututunan mo na ngayon, magsuko ng iyong pride sa Panginoon. It's about pride lang naman talaga. Yan yung mali, 5 letra lang yan, hindi ko pa ibigay kay Lord. Tama? P-R-I-D-E. Pride, ibigay mo na kay Lord. Amen? Pag mo na angkinin yun. Ano sabi ni James, chapter 2, I think chapter 4, verse 10, or chapter 2, verse 10? God grace to the humble, but, ano sabi niya? He disgrace the prideful. Diba? Binibigyan ng Panginoon ang mga pagpangmaba at sinasalugat niya ang mga mapagmataas. Diba sabi ko sa inyo, dalawang bagay yan, diba? Anong trabaho ni Lord? Tagataas. Amen? Anong trabaho mo? Tagababa. Eh, lumibag sa taas. Anong trabaho ni Lord? Tumataas ka, eh sabi ni Lord, bakit? Kasi nawala akong trabaho eh. Diba? Naman tumataas ka, sabi ni Lord, bakit? Mali. Dapat bumalik tayo sa ating space. What is our space? Our station? Humble before the Lord. And the Bible said, God will lift you up. Humble before the Lord. God will lift you up. Humble before the Lord. God will lift you up. Huwag niyo pong iibahin yung formula na yan. Kaya nga, P-R-I-D-E, ibigay mo na kay Lord. Amen. So, mo na kay Lord yan. Huwag mong angkinin yan. Hindi sa atin yan. Kaya nga, recognizing God's way may differ from our expectation. Encourage us to let go our pride. It reminds us that healing, success, and answered prayers do not come from our own strength or achievements, but through humility and obedience to God's plan. Embracing this truth help us grow in humility, which is essential in spiritual maturity. Kaya marami minsan na hindi pa lumalago sa Diyos kasi nga ayaw pa nilang pakawalan yung 5 letra na yan. Pakawalan mo na, bigyan mo na kay Lord. At kunin mo yung mas marami, yung humility. H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, di ba? 5, bigyan mo kay Lord, kunin mo yung 8, humility. Ayan. Mas marami, di ba? So ano pa yung reason ba't mahalaga na ma-acknowledge natin na ang pamamaraan ng Panginoon ay iba sa paraan? Because it's strengthen our faith. Pag nasisimula mo nang ma-recognize na pamamaraan ng Panginoon ay kaiba sa paraanan mo, mas napapalakas
ang iyong pananampalataya. Why? It affirms your faith that what you are doing is in the will of God. Amen? Parang, di ba, parang si Elisha, di ba? King, masyado ka namang nataranta sa sulat ng King of Aram. Papuntahin mo sa akin. Ayun po, that authority, the man of God is. Alam niya kasi nasunod siya ng Panginoon. Dapat ganun din tayo. Sino ba yan? Ako kakausap. Di ba? Kaya ito ng Panginoon ito, wisdom always for us. So sa pagkilala ng mga pamamaraan ng Diyos ay hindi katulad ng sa atin, napapalakas ito ang ating pananampalataya na nakabase sa Kanyang karunungan, timing, at pag-ibig. Yun ang maganda. Your faith is based on His wisdom, timing, and love. Kahit hindi natin lubos na nauunawaan, maaari tayong magtiwala na laging kumikilos ang Diyos para sa ating ikabubuti at sa Kanyang ikakaluwalhati. Dalawa lang naman yung intention ng Panginoon. Makabuti ka at siya ay maparangalan. Siyempre, pag nakabuti ka, pinagpapala ka. Amin po ba? Naproteksyonan ka. Kaya, learn to obey to God's voice. Yung pangalawa is the simple steps to a miracle. Second principle. You know what? Miracle happens in a very simple way. Ang himala nangyayari. Isang napakasimpleng bagay. Dalawa yung pinakita ito na servant, di ba? Servant girl from Israel na nakukup nila. At sinabihan yung kanyang mistress na asawa ni Naaman na may propeta na pwedeng pagalingin yung kanyang karamdaman. Kaya nga yun, very simple. Servant girl. Sino makikinig nun? Wala. Hindi naman siya doktor. Hindi naman siya attorney. Simple lang. The next, pinapitan ng simple ba? Servant ni Naaman. Siya pa nag-remind. Wala nag-remind daw sa mga kapwa niya, general. Ano nag-remind pa yung servant niya? Simple. Means simple steps leads to miracle. Ito natin. Ayan. Yung young girl tsaka yung Naaman servant. So the simple steps to a miracle refers to the idea that there are straightforward actions or principles that can lead to experiencing the miracle. Straightforward action. Kung si Naaman, sumunod siya agad, di sana nakamta niya agad yung healing niya. Hindi naghalit nga siya eh. Kasi bakit? Nagkaroon siya ng kumpano sa utang niya. Hindi, mali ito si parang gano'n, parang mali ito si Elisha eh. Mas maganda naman yung mga river namin doon sa lugar namin kasi sa Jordan River. So, based on biblical stories like Naaman's healing in 2 Kings chapter 5, it suggests that miracles often require a combination of our need, following instruction, having faith, and being humble. Yun eh. May pangangailangan si Naaman. Ano yun? Yung kanyang katawan. Thank you, anak. So, nung una, yung pangangailangan niya, siya yung gumagawa ng paraan. Wala nangyari. But when he learned to recognize his need, and he learned to obey the Lord with humility, nangyari yung kanyang inaasahan. During that time, incurable po ang leprosy. Pero doon sa kanyang pagsunod sa Panginoon, nagkaroon siya ng kagalingan. So based on Naaman's story, let us see how these simple steps lead to a miracle that transformed his life upside down. Tingnan natin, ano ba yung mga simple steps na ginawa ni Naaman? Hindi naman talaga komplikado yung pinapagawa ng Panginoon eh. Napakasimple lang. Una is, Naaman recognized his need. Sino dito may pangangailangan? In the area of spirituality, finances, relationship,
Love life? Name it. Problema kasi, baka mamaya, iba yung na-recognize mong need mo. Kaya pag nilalang mo sa Panginoon, hindi niya sinasagot. Kasi nga, hindi naman talaga yun ang need mo. Yun yung want mo. Okay? At klaro yun na, your need and your want. So pray ka na pray, sa want mo, nasa mo ng Panginoon. Hindi mo kailangan yan na. Mas may kailangan ka pa. Mas kailangan mag-pray. Mas kailangan magbasa ng Bible. And while you are doing that, I will show you that your problem will be solved. Diba? Kasi ginagawa mo yung dapat eh. Ilapit na lang sa Panginoon, iba pala yung yung need. So recognizing your need is the first and crucial step toward receiving miracle. Dapat know your need. The act of recognizing our need means admitting that we cannot solve our problems by our own strength. It's the moment we humbly realize that our amount of success, self-effort, or human resource can challenge the difficult situation in our lives. This recognition opens the door for us to seek help from a higher power. God, kailangan mo talagang ma-realize to. Lord, problema ako. At ang problema na to ay hindi ko kaya solusyonan kung hindi kita kasama. Kung hindi ako susunod sa kalooban mo, I cannot solve this problem. So if we learn to accept and humble ourselves, Lord, obedience na palang kailangan sa'yo para ma-solve ang mga problema ko. So obey God's instruction. Upon reaching Elisha, Naaman expected a grandiose miracle, perhaps a dramatic display of power, or a complex ritual. Ito yung nasa isip ni Naaman eh. Instead, Elisha sent a simple message. Di ba? Most of the time, God's will is very simple. Not complicated. Ang sabi niya, go and wash in the Jordan River 7 times and your flesh will be restored as you will be clean. At first, Naaman was angry. The Jordan River to him was a humble and unremarkable river compared to the rivers of his homeland. Tara niyo ba minsan nag-work na parang, itong work nito ay parang hindi ako karapat dapat. Kasi sa Pilipinas, isa akong manager. Sometimes, di ba, may comparison. Pero ang purpose na is, para i-humble ka lang ng Panginoon. You learn the meaning of humility. Kasi sigawan ka pa ng mga sadyang mo. Di ba, minsan nakakababa ng pagtingin? God allowed us to put that in a certain situation. Or the word kairos. Di ba? What is the word kairos? Time mo yan eh. Na pinapalas ka ng Panginoon. And sinusubo niya yung mga taong hindi karapat-dapat para ayusin ang karakter mo. Just like Naaman. Problema, may comparison. Nandun yung struggle. Yung comparison na, mas grabe sa Pilipinas ka ako yung nagpapautos eh. Ngayon ako yung inuutusan. Di ba? Di ba? Kaya matinding battle yun. Pero kung tingnan mo sa kabuuan ng buhay natin, God allow us to undergo the situation. Why? Just to humble us. Learn to humble. Kasi bakit? Pag hindi tayo mapapakumabas sa kalooban ng Panginoon, sa Diyos, kasi bakit? Hindi rin tayo susunod sa kanyang salita. Remember, humility, then obedience. Ba't ka sumunod sa Panginoon? Kasi bakit? Nagpakumaba ka na. Kaya hanggang hindi ka pakumaba, hindi ka talaga susunod sa Panginoon. So obedience are crucial. Sometimes God's instructions do not seem to match our expectation or desire. They may seem too simple, too impractical, or beneath us. Yet, obedience is the pathway through which God's miraculous power is released.
Minsan, Lord, ito ba? Ito ba yung expect ko na gagawin? Grabe naman. Ito ba yun? Kasi bakit ka nagaganyan? May comparison ka sa mind mo. What if alisin mo na yung mga comparison mo? And let do what God has instructed us to do. Yun yung struggle. Yun yung maraming struggle na Kristiyano. Kaya sila lumalago because of their mind. In the back of their mind, there's a lot of comparison. Mas magaling si pastor na ganito. Ay, magaling dala ako sa every Sunday na preaching ni Peter Tanchik kasi mas magaling siya magturo. Comparison. Mas magaling sa victory. Mas magaling sino. Di Villanueva. Comparison. Kaya hindi ka lumalago sa spiritual. Pero pag ikaw naman kinumpay, galit ka. Diba? Parang tumataba ka na lang siya kay agad-agad ka na. Bakit? Diba? Pero pag ikaw magkumpara, okay na. Pero pag ikaw kinumpara sa iba, galit ka na. Para sinaaman, no? What if alisin mo natin yung mga bagay sa ating isa? At yun, Lord, help me to obey the situation. Humingin tayo ng kalakasan na sumunod. Lord, totoo lang. Ayoko masakit. But Lord, help me. I beg you, Lord. Give me strength, wisdom, and understanding that this situation is for my character rebuilding. Amen? So Naaman's healing depend on his willingness to obey to Elisha's simple command. So kumbaga, ang bola na ngayon ay nakay Naaman na. Parang ngayon, di ba? Ang bola na, ang kasagutan na lang natin mga problema sa buhay nasa ating kamay na. Amen ba? Depende na lang kung gaano ka kalalim sumunod kay Lord. Amen? Ibig sabihin, ang blessing mo determines your obedience to God. Your maturity in Christian life depends on your obedience to the Lord. Kaya minsan magkakatayo, bakit meron mga bago pa lang, pero ang taas na ng level of maturity, masunod eh. Kaya naman niya, 10 taon na, 20 years na parang bata pa rin. Pag napagsabihan mo, di ba ako lang ba ganyan? Parang mga batang nagwawala. Immature. Masabihan wala na hindi tama. Immature kung ano, dinadamdam. Di ba ganyan yung mga bata? Hindi tignan na, teka lang, ba't ka sinabihan ng gano'n? Oo, mali nga ako. It's my bad. Dahil mga taong mature, pag pagsabihan mo yan, sa pagpapasalamat pa yan. Thank you, Ate V, for reminding me for that. Diba? Ano sabi ng Proverbs? Correct? A foolish man, he will get angry with you. But correct, a wise man, he become more wiser. Kaya kung may kinurik at nagalit yun, alam mo na yung Proverbs. Nasa Proverbs siya. Diba? Kaya alam nyo na kayo, di ba? Okay. Balik. At least, biblical pa rin. Kaya mga kapatid na sa akin, mga kamay na. Kumbaga lahat ibinuso ng Panginoon. Amen ba? Ang kanyang anak, namatay na sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang salita, andyan na, iba't ibang translation, kung Ilocano ka, may Ilocano Bible, kung Tagalog, Bisaya ka, Pangasinan, andyan na lahat. May maganda pang cellphone, pwede yung i-download, andyan na lahat mga kapatid. Ibinuso na ng Diyos ng kanyang kalooban, ikaw na dapat ang magsiyasat. Problema mo na kung hindi mo naiintindihan yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kasi bakit hindi ka kasi nagsisiyasat? Tapos aangan-angan ka na parang ang buhay mo, gumigewang-gewa. No, dry ako, pastor, spiritual. Ewan ko, bakit naging dry? Pag naman yung iba na yung kasama, kung magpuri talagang halos abutin yung kisame. Samantala kung nagpuri ka, blessed be the name of the Lord. Walang power. Tapos ang lakas mong umasa kay Lord, papapalain ka. Diba? Wala ganyan mga tao di ba? Now we know na ating pa rin mabubuti. Kaya sa ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Amen ba? Amen. Kaya sabi mo siya katabi, sumunod ka na! Ayan, tabi mo sa balikat,
Sumunod ka na. Sumunod tayo lahat sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Sige, katuban pa ng Panginoon. Sige po. Hallelujah! So God's instruction might not always align with our plan. We face situations where God's way doesn't make sense in our eyes. Still, the act of obedience, no matter how strange or difficult, is essential to receive a miracle. Whether it's forgiving someone, stepping out in faith, or following a seemingly insignificant direction, or obedience to God is the key. Ano yung lili sa iyo ng Panginoon? Bakit naman talagang magpatawad sa mga taong nakasakit sa iyo? Sa mga taong nakautang sa iyo na ang hirap sigilin, patawarin mo na. Diba? Nakaka-stress yan. Diba? Diba? Praise the Lord, the Lord, pagpalain mo yung mga taong nakautang sa akin para makabayad na, di ba? Pwede mo prayer, di ba? Di ba? So, yung bigyan yung prayer natin, di ba? Kasi kung lagi mo lang iniisip na ko, nakaka-stress. Or baka naman may pinapagawa sunod sa'yo, ayaw mo na talaga sumunod. Kasi, Pastor, parang napaka naman kasi napakawalang buhay, para kasi napakasin na. No. Obedience is the key. Okay o hindi, kung pinapagawa ng Panginoon, gawin po natin. Amen po ba? Yes. So, the pangatlo is obedience over opinions. Remember, when we're doing something to the Lord, especially His church, we're not obeying through opinions. When it regards for our faith, this is not opinion. Mga kapatid, yung ating pananampalataya, hindi yung opinion ng isang tao, isang congressman, isang nabuhay noon na magaling. No! Our faith comes from our Lord Jesus Christ. So, sa ito dapat ng Panginoon. Kaya kung opinion ang pananampalataya mo, ay marahil malalayo sa katotohanan. So, obedience over opinion. Yun pa yung last na natin. Principles. So sabi doon sa 2 Kings chapter 5 verse 10 to 12, Elijah sent a messenger to say to him, "Go, wash yourself 7 times in the Jordan River, and your flesh will be restored and you will be cleansed." Naaman went away angry and said, "I thought," ayan o, yung opinion. Okay? Kaya minsan, hindi rin maganda yung masyado tayong maraming opinion. Yung mga tao ganyan, napakaraming opinion sa buhay. Pero isa sa mga opinion niya, hindi niya pa nagagawa. Di ba? Tama ba? Puro opinion lang. At least may opinion siya. Pero natin, pagdating sa Diyos, dapat yung opinion ng Diyos ang mangunguna. Amen? Hindi yung ating opinion. I thought that He would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord, His God, wave His hand over the spot and cure me of my leprosy. Are not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than any of the waters of Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed? So he returned and went off in... Ang matindi dito, no? Ito matindi. Sa opinion. May opinion ka. Hindi ka pinagbigyan. Magagalit ka tuloy. Tama? Yan sinama, no? May opinion siya. Hindi nangyari. Galit. Isa ganyan tayo sa ating buhay. Hindi na yung opinion mo, nagagalit ka tuloy. Sabi ko na nga mas maganda yung opinion ko Ayan. Dapat, sa kalooban ng Panginoon, sa kanyang salita, dalo natin sa ating church. Sa paglilipat natin, anumang ministry meron tayo, dapat yung opinion lagi ni Lord ang ginagawa. Amen? Hindi yung opinion natin. Sabi doon, ang mga salita ng Diyos ay hindi palaging umaayon sa ating mga plano. Maaring maka-experience tayo ng mga sitwasyon kung saan ang paraan ng Diyos ay hindi nauunawaan sa ating pananaw. Ngunit, ang pagsunod, kahit ito ay kakaiba o mahirap, ay mahalaga upang matanggap ang isang limalang inaasahan. Kung ito man ay pagpapatawad, parang tinangalo ko na yung kanina, no? So, skip na natin yan. So, in a Christian walk, how vital is obedience over opinion? Ganito
Gano'n ito kahalaga. Ang sabi lang sa Psalm chapter 1, verse 1 to 3, blessed is the man who does not walk. Diba? Opinion eh. Who does not walk, so opinion, to the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But, verse said, his delight is in the law of the Lord, and his law he is day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does, prosper. Yung opinion talaga ng Diyos ang nangunguna sa kanya. Then the Bible prophesied sa mga susunod at magiging delight sa kanyang salita. Ano raw ang gagawin natin? Pagpapalaya. Di ba yun naman talaga yung ating hinahangad sa buhay? Amen? Na lahat ng ating desisyon na gagawin sa buhay, magiging pagpapala, eto na ang solusyon. Yung opinion ng Diyos, huwag yung opinion ng iba at opinion natin. Masama. Amen ba? So, bakit mahalaga yung maunawaan natin yung opinion? At mahalaga yung obedience or opinion in our Christian walk because it avoids misguided paths in our life. So malalayo tayo sa misleading scenario sa ating buhay. Ano sabi sa Proverbs chapter 12 verse 14 verse 12, there is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death. The other translation is distraction. Ano pa yung pwedeng mangyari pag mahalaga yung pagsunod kaysa opinion ng iba? Sabi doon, it's aligning our life to God's will. Ano yung prayer ni Jesus Christ sa Gethsemane? Ano yung kanyang prayer? Lord, not my will, but your will. Diba? So, even Jesus Christ, no? Sinasabi niya, Lord, hindi manguna ang aking kalooban, kundi ma-align yung kalooban ko sa kalooban. Ano pa yung mangyari? Yung faith mo, nagiging action. The Bible said that if you have faith, but without deeds, it's dead. So, pag nagiging mahalaga sa'yo, ang obedience over opinions, nagiging action man Christian ka, action woman Christian ka. Ibig sabihin, kung ano yung tutunan mo, ginagawa mo ka. Action-based faith ka. Kasi bakit? Wala ka na comparison eh. Ay, yung valor, ganun mo talaga? Kailangan talaga mag-tice? Oo! Eh, tigay ka naman. Hindi yung, naman. Kasi pag nagbigay ako ng 10% na yun, yan, may papasok ka na naman, no? Papaano mo na, ganyan, dami na, di ba? Kaya, pwede ba? Ito lang muna. Kasi baka naman maintindihan ako ni Lord, di ba? Lahat na nagsasabi na maintindihan ako ni Lord. Ano na natin maintindihan ni Lord eh? So, nagiging base faith action ngayon yung pananampalataya. Pag narinig ka word of God, sinusunod mo agad. So mga kapatid, ito po yung 3 principles na natin pong nakita sa buhay natin. Guiding principles. God's way are not our ways. The simple steps to a miracle and obedience over faith. Mga kapatid, kumusta yung pagsunod sa Panginoon ngayon? May mga comparison ka pa rin ba? Is there comparison in your life? Bakit ka na yung panahon para mas tutunaw pa ang nais ng Diyos sa ating buhay? Bakit yung panahon na alisin mo na yung mga opinion na at comparison mo? Just serve the Lord straight forward. Whatever cost is, Lord, I will serve you. Diretsuhan na, Panginoon. Wala nang kaliwa o kanan. Direct to the point. Kung sino yung nandiyan sa harapan, pag sinaya mo, direct to the point. Kasi bakit? Yan ang nais ng Panginoon. At sabi naman ng Diyos, I
I will never leave you nor forsake you. Sabihin, as we walk forward with our faith, step of faith, handaan mo, nakaback up sa'yo ang Diyos. Amen? Kaya manalangin, Panginoon, maraming salamat. Dahil natindahan ko namin na yung mga panukala ay salumat kadalasan sa mga panukala na meron kami iniisip. Lord, sa mga oras po ito, ibain niyo mo, Panginoon, yung mga comparisons sa utak namin, sa isip namin, na